Ikinagagalak kong tanggapin dito sa studio si Ari Tatarka, Direktor ng Ingles sa Reboot Center at editor ng newsletter na It's Noon in Israel. Ari, salamat sa pagpunta dito sa studio. Kaya maraming pag-aalala ngayon sa Israel, hindi lang tungkol sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, kundi lalo na tungkol sa relasyon ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Anong mga pananaw ang maaari mong ibahagi? Mahalagang isaalang-alang ang konteksto. Mga 4 o 5 buwan nang nakalipas, plano ni Netanyahu na imbitahin si Trump para sa victory lap sa Israel. Makukuha niya ang Israel Prize at si Netanyahu ay magkakaroon ng magandang rekomendasyon para sa campaign ads hanggang Oktubre o Setyembre. Ngayon, sa palagay ko, hindi na posible ito dahil sa 3 dahilan. Una, hindi pa handa ang Israel para sa victory lap. Sa totoo lang, kung titingnan mo ang bawat isa sa mga front, hindi talaga ito ang iniisip ng karamihan sa mga tao. Para sa pangalawang dahilan, sa tingin ko, gaya na nakita natin sa mga pinakabagong komento mula kay Donald Trump, hindi ako naniniwala na maaring umasa si Netanyahu kay Trump para bigyan siya ng napakagandang suporta. Maganda sanang tingnan yon. Sa tingin ko, ang pangatlong dahilan, based sa mga survey, ay ayaw din ng mga botante sa Israel na makita iyon. Isang kamakailang survey ang nagpakita na mula sa 70, 5% ay bumaba na lang sa 50% ng mga makakanang Israeli. At ito ay particular na may kaugnayan sa base ni Netanyahu, ang talagang sumusuporta kay Trump. Tanong ngayon kay Netanyahu, gusto ba niya talaga ang pag-endorso kahit ibigay ito ni Trump? May mga ulat na tungkol dyan na ang likod ay binabago na ang kanilang kampanya para sa mga patalastas bago ang eleksyon. Dahil ang relasyon ng leader ng US at ng leader ng Israel ay hindi kasing tibay ng inaasahan ng marami. Bilang kandidato sa ginoong seguridad, gusto niyang mapanatiling matatag ito. Totoo ba ito para sa iyo? Tama yon. Sa palagay ko, ang hamon ni Netanyahu ay hindi gaanong tungkol sa kung paano niya ipapakita ang relasyon niya kay Trump, kundi mas tungkol sa kung paano niya ilalahad ang kabuuang kinalabasan ng usapin sa Iran, lalo na sa Lebanon. Ibig sabihin, pwede niyang sabihin maganda ang relasyon niya kay Trump. Malamang makikita rin natin ang ilang pagpopostura kay Trump sa mga susunod na buwan. Pero sa huli, sa tingin ko, ang mga totoong nangyayari ang siyang magiging batayan. Naipagtanggol ba ni Bibi ang interes ng Israel sa mundo ni Trump o nabigo siya dito? Iyan ang siguradong tatanungin ng mga botante sa eleksyon. Marami ang nagsasabi na si Gadi Eisenkot ay maaring maging susunod na punong ministro, pati na rin sina Naftali Bennett at Yair Lapid. Maraming pangalan ang maaaring maging susunod na leader ng Israel. Ang tanong nga, at ang ikinababahala ng marami, ay kung sino ang kayang gawin ang kinakailangan sa pandaigdigang entablado. Anong mga pananaw ang maaari mong ibahagi tungkol dyan? Isa ba yan sa pangunahing iniisip ng mga botante habang sila ay bumubuto? O baka mas inaalala nila hindi lang ang seguridad, kundi pati ang gastusin at kung paano mapagkasya ang kita sa mahal na bansa na ito? Gusto ko sanang sabihin tungkol ito sa ekonomiya. Pero kung ipupusta ko pera ko doon, tiyak talo agad ako. Kung gusto mong tanungin si Smotrich, gaya ng sinabi niya sa isang kamakailang panayam, hindi ka makakakuha ng kahit kalahating pwesto dahil sa ekonomiya mo. At kung ang finance minister na mismo ang nagsasabi niyan, magtitiwala ako sa kanya. Sa tingin ko pagdating kay Eisenkot, kung talagang tinatanong ng mga tao kung paano niya ihaharap ang Israel sa pandagdigang entablado, hindi ko masasabi na siya ang taong lalapitan ko. Ang kanyang pag-unawa sa Ingles ay hindi ko masasabi na pinakamagaling. Pero sa kabila nito, sa tingin ko, nagbibigay siya ng ibang uri ng imahe sa pandagdigang entablado. Ang talagang hinahanap ng mga Israeli sa susunod na eleksyon ay isang taong na totoong magpapakita ng kasalukuyang Israel. At ito ay pagkatapos ng Oktubre, ito na maaring isang mas nagkakaisang Israel. Isang Israel na hindi gaanong hati-hati. Maaring si Eisenkot ang piliin. Ngayon, para sa oposisyon, hindi mahalaga kung sino ang magaling sa pandagdigang entablado, kundi kung sino ang haharap kay Netanyahu sa eleksyon.